Isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all. Patuloy ang mga protesta na nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa Pilipinas at sa Davao, At hindi lang sa Davao, umabot pa ito sa Kamaynilaan. At hindi lang sa Kamaynilaan, umabot pa sa mga probinsya. Cebu, Panay, Panay-panay ang kanilang mga protesta. Nag-umpisa lamang ito nung kunin o binigay si dating President Rodrigo Roa Duterte sa ICC, Kaya kahit saang bansa ngayon, talagang may sumisigaw na bring him back, bring him home, ibalik sa Pilipinas. Yun ang sigaw ng mga kababayan natin at hindi natin mapagkailayan dahil doon nga sa dahig, ang sigaw nga nila ay hindi kami bayad, mayaman kami, sabi ganoon. Ang matindi lang dito, etong nangyari sa Qatar, na hinuli ng mga otoridad. Alam naman nating bawal na bawal talaga ang mga protesta, mga pagtitipon na sabihin natin kahit hindi tungkol or laban sa gobyerno ng kung saan ka man sa GCC, ay pinagbabawal talaga yan. Ito'y mukhang nakalimutan ng mga kababayan natin yan doon sa Qatar. At ginawa nila ito bilang pagsuporta kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Ang problema nga lang ay kumbaga hindi sa tamang lugar. Bawal na bawal kasi talaga yan sa GCC, sa Middle East. Dahil talagang hinuhuli pag kahit nga may mga pagtitipon lamang na mukhang kaduda-duda, ay talagang hinuhuli or sinisita ito ng mga autoridad. Pero sa ibang bansa tulad sa UK, sa Australia, sa Europa, matindi ang mga rallies doon at isinisigaw ng mga kababayan natin na ibalik nga si dating President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Dahil nga ayon nga sa kanyang abogado ay illegal detention ito, ang nangyari sa kanya. At ang sigaw ng mga kababayan natin dyan, ng mga supporters ng dating President Rodrigo Roa Duterte, ay pinagkanlulo. Tama ba? Pinagkanlulo o ibinigay ng ating pamahalaan si dating President Rodrigo Roa Duterte. Yan ang matindi dyan dahil umpisa ng nakuha nga siya ng ICC or naditine sa ICC, ay nag-umpisa din ang mga rally, Talagang ipinakita ng mga kababayan natin, ng mga supporters ng mga Duterte, na talagang may pagmamahal sila sa dating Pangulong FPRRD, which is yun nga ang sigaw nila na mas maganda nga ang nagawa ni dating Pangulo, kaysa sa mga ibang mga dumaang mga presidente, lalong-lalo na sa droga, war on drugs. Sabi nga ng dating Pangulo ay ang kanyang iniingatan ay human lives, hindi itong kung ano-anong binabato sa kanya ng human rights. Hindi rin natin mapagkailayan na talagang may mga nadededo, sa panahon niya. Kung ang mga nadedo naman ay mga addict, alam nyo kasi yung mga drug addict, yung mga gumagamit ng droga, mas marami pang mabibiktima kaysa sila ang mabiktima, kumbaga. So, kaliwat kanan, hindi lang sa Pilipinas nga, ay talagang matindi ang suporta ng mga kababayan natin, yung mga supporters. Makikita naman sa balita ngayon, wag lang yung mga bias, na mga tawag niyan, yung mga bias na istasyon tulad nga ng ABS at saka GMA7, matindi yan. Talaga namang kaya sa dahig ay ilang beses na supalpal itong si reporter ng GMA7. Habang siya ay nagtatanong ay talagang ang sumasagot yung mga kababayan natin.
pag tinatanong niya si Vice President Sara Duterte. Kaya matatawa ka na lamang dahil nga imbis na si BP ang sumagot ay talagang binablock na ng mga kababayan natin, ano? At sinasabihan nga siya na bias na reporter o bias na mga istasyon, social media, ganun. So yun po ang mga update ngayon, matindi. At ipanalangin na lang natin na maging mapayapa ang ating bayang Pilipinas dahil lahat din tayo maapektuhan nito, no? At naway pakinggan ang sigaw ng mga nakakarami. Sabihin na natin nakakarami dahil marami naman talaga. Hindi siya peke, kumbaga, na may balik si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking maliit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.